Coach JJ Redick magbabago ng starting five. Gagamitin si Kleber at Hayes pamalit kay DeAndre Ayton at Dalton Knecht, Rui Hachimura bibitawan ng Lakers para makakuha ng big man or 3-and-D wing. Pero bago yan, ang Los Angeles Lakers ay magbabalik sa kanilang home court bukas at magsisimula ng 4 na sunod-sunod na home games. Unang makakatapat nila ang kanilang kapitbahay na LA Clippers na may 5 wins at 12 losses record. NBA Cup game ito para sa dalawang koponan at pareho silang walang talo na may 2 wins and 0 loss record sa Group B. Sa unang pagkakataon, mas maganda ang simula ng Lakers ngayon kaysa sa Clippers. Kahanga-hanga ang nilaro ng Purple and Gold sa kanilang road trip. Patuloy na nananalo kahit may mabibigat na injury at kasalukuyang nasa ikalawang pwesto sa Western Conference. Sa kabilang banda, 12 sa unang 17 games ang talo ng Clippers. Mas matanda ang roster ng Clippers at marami ring injury, ngunit unti-unti silang lumalakas lalo na't baliklaro na si Kawhi Leonard. Maganda na rin ang nilalaro ni James Harden na may average na 27.8 points, 8.4 assists at 5.8 rebounds. Kailangan niya ng mas malaking tulong mula sa kanyang teammates kung nais nilang maisalba ang kanilang season. Simula nang maging Lakers si Doncic, hindi pa sila natatalo sa kanilang intercity rivals. Kaya naman ang bawat Lakers-Clippers matchup ay laging inaabangan dahil siguradong handa si Doncic sa ganitong laban. May bigat din ang laban dahil parehong undefeated sa Group B ang dalawang koponan. Nais ng Lakers manatiling perpekto upang makapasok sa knockout round, kaya tiyak na magiging maigting ang bakbakan. Dagdag pa rito, dahil hindi available bukas ang big man ng Lakers na si Ayton, siguradong mas marami ang playing time ni Kleber at Hayes, lalo na't malakas ang frontcourt ng Clippers sa pangunguna ni Zubac at Brook Lopez. Inaasahang magbabago ng game plan si Coach Redick at susubukan ang Twin Tower rotation upang makasabay sa laki at lakas ng Clippers. Dagdag pa dito, inaabangan din ang tapatan muli ni LeBron James at Kawhi Leonard, pati na rin ang tapatan ni Luka Doncic at James Harden. Sa lahat ng ito, mukhang isa na namang kapanapanabik na laban ang naghihintay bukas. Samantala, kahapon nga ay naiulat na muling interesado ang Los Angeles Lakers kay Andrew Wiggins bilang potensyal na trade target. Ayon sa ulat, maaaring ipalit ng Lakers ang expiring contract ni Rui Hachimura kasama ang ilang draft picks upang makuha ang former All-Star wing. Gayunman, may ilang analyst na nagsasabing hindi patas ang naturang trade para sa Lakers dahil hindi naman nagkakalayo ang kanilang statistics. Sa katunayan, may mga pagkakataon pa nga na mas consistent ang production ni Hachimura kumpara kay Wiggins ngayong season. Bukod pa riyan, posible ring mapasama sa trade package sina Jared Vanderbilt o Dalton Knecht, bagay na hindi ikinatutuwa ng ilang fans at eksperto. Paalala nga ng ilan, maaaring maulit ang nangyari noon sa trade para kay Russell Westbrook kung saan hindi naging fit sa sistema ang datong MVP at halos naubos ang draft capital ng Lakers. Dahil dito, may ilang analyst ang nagmumungkahi na mas mainam na papirmahin na lang muli ng bagong kontrata si Hachimura at gamitin siya bilang asset sa susunod na offseason kung mas maganda ang market value niya. May mga nagsasabi rin na dapat tingnan ng Lakers ang posibilidad na kunin ang batang big man na si James Wiseman kahit pa kasalukuyan pa itong nagpapagaling mula sa injury. Ayon sa mga taga-subaybay, si Wiseman ay isang versatile big man na maaaring maglaro bilang power forward o center kaya makatutulong upang masigurado ang future ng Lakers sa frontcourt. Isa pa sa mga rekomendasyon ay ang pagsama kay Kevin Love bilang backup big man. Limitado ang kanyang playing time sa Utah Jazz at may posibilidad pang ma-waive siya. Naniniwala ang mga analyst na makapagbibigay siya ng leadership mula sa bench pati na rin scoring at depensa. Kung hindi man siya ma-buyout, maaari raw i-offer ng Lakers sina Gabe Vincent at Dalton Knecht, lalo na at minsang naging interesado ang Jazz kay Knecht.